Magandang araw po, Attorney Jang. Magandang umaga, Attorney Jang. Congratulations po, Attorney Jang. Kahapon, nanalo ka na naman sa isang kaso. Dahil dito, sa buong Jiangqing, ang pinakamagaling sa mga kaso ng hiwalayan ay walang iba kundi si Attorney Jang. Na-aksidente si Jing Kaiyan. Apat na taon na ang nakalipas. Ang simula ng pagsasama namin ni Jing Kaiyan ay isa lamang kasunduan sa pagitan ng aming mga pamilya. 7 araw matapos kaming maghiwalay ng dati kong boyfriend na si Lu Feng, inalok ako ni Jing Kaiyan ng isang kasunduan. Ang buhay namin bilang mag-asawa ay parang isang business partner lang. Malamig, walang pakialam, at malungkot. Magandang umaga po, sir. Hinihintay na po kayo ni ma'am para mag-almusal. Hindi na ako kakain. Sa katunayan, nag-away pa kami kaninang umaga. Ibaba mo na lang ako dyan sa unahan. Ganoon ba kahirap na makita tayong magkasama? O baka naman, natatakot kang masira ang pagpapanggap mong single ka? Para hindi malaman ng dati mong boyfriend na may asawa ka na? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Ang lagay ni Ayan sa ngayon ay nananatili ang alaala niya sa 4 na taon na ang nakakaraan. Kung kailan ito babalik ay hindi pa natin masabi. May asawa ka na? Kanino ka nagpakasal? Basta hindi sa iyo. Tara na, uuwi na tayo. Bahay? Saang bahay tayo pupunta? Ang oras para makaganti ay dumating na. Nalugi na ang pamilya mo. At ngayon, sa bahay namin, nagsisilbi ka bilang katulong. Para maging malinaw, ang gagawin mo lang ay tulungan akong maglaba, maglinis ng bahay, at pagsilbihan ako. Tama iyan. Totoong bangkarote na ang pamilya mo. At noong nakaraang buwan ay may utang ka pa sa akin na 500,000 dolyar. Huwag mong kalimutang bayaran ako. Tara na. Tungkol doon, pwede bang bigyan mo muna ako ng ilang araw para sa 500,000 dolyar? Naku, ayan, ang asawang ipinaglaban mo. Araw-araw mo na lang sinusungitan. Kung mababawi mo pa ang asawa mo, depende na iyan sa ipakikita mo ngayon. Ma, sinabi ko kay Ayan na bangkarote na ang kumpanya para makapagpahinga siya ng maayos sa loob ng ilang panahon. Siguraduhin ninyong hindi kayo madudulas. Sige, asahan mo iyan. Basta maging maayos kayo. Makikipagtulungan kami. Sabi mo katulong mo lang ako. Pero bakit ang mga pantulog at damit panloob ko, pati na ang mga pinasadya kong damit, ay nasa loob ng kwarto mo? Napakalaking pagkakataon naman yata nito. Ang panlasa at sukat namin? Ng asawa mo ay parehong-pareho? May asawa na ako, pero palaging nasa ibang bansa ang asawa ko. Sa haba ng gabi, at dahil sa taglay mong karisma, hindi maiiwasang may mangyari sa atin. Ang ibig mo bang sabihin, ako ay lalaking binabayaran mo lang? May pera ka na. At kasama mo pa ako. Hindi ka nalugi, di ba? Hindi ba ito naman, Ayan, ang paborito mong gawin? Matagal nang magkaibigan ang mga pamilya natin. Kaya kung pakakasalan mo ako, hindi lang natin mapagbibigyan ng mga magulang natin, kundi hindi ka rin lugi. Imposible. Hindi mo ako laruan. Pero, sa loob ng hita mo, mayroon kang pulang nunal. Kung hindi ka tumabi sa akin sa pagtulog, paano ko malalaman yon? Bakit ikaw ang naglalaban ng mga sapin sa kama? Kagabi kasi ginawa natin yon. Kung hindi ko ito lalabhan ng mag-isa, hahayaan ko ba ang ibang tao na gumawa nito? O baka naman ikaw, ay palaging ikaw lang ang naglalaba? Hindi ba marunong maglaba ang asawa mo?
Mukhang mabilis kang nakapag-adjust sa bago mong papel dito. Totoo, hindi nga ang asawa ko ang naglalaban yan. Hindi ko alam kung ano ang naging panlasa mo. Ang mapangasawa ng lalaking pagkatapos kang pakasalan ay pababayaan ka na lang. At hindi man lang marunong mag-alaga, pinakasalan mo pa rin. Nagbulag-bulagan lang talaga ako. Sa totoo lang, sa kama mo lang. Na ipapakitang isa kang asawa. Hayaan mo na, isa lang naman akong lalaki. Wala akong karapatang pakialaman ka. Padaan nga po. Pagkatapos kong maglaba, kailangan ko pang magluto. Sa totoo lang, may ibang gumagawa niyan. Hindi ba sabi mo ako lang ang nag-iisang katulong dito? Mayroon din namang mga part-time na katulong. Pa? Ma? Anak, nabalitaan naming na aksidente ka sa sasakyan. Ayos ka lang ba? Kayo ba ang sinasabi ni Jiang Xueling na ang mga part-time worker? Oo, kami nga ang mga part-time worker. Ako ang bahala sa pagluluto at ang papa mo naman ang bahala sa... Paghahalaman. Talaga bang humantong na ang pamilya natin sa ganitong sitwasyon? Anak, pasensya na at wala kaming silbi. Mabuti na lang at nandyan si Xueling, kaya dapat mo siyang ituring ng mabuti. Tungkol sa amin? Sa relasyon namin ni Xueling, hindi ba kayo tutol doon? Hindi kami tutol. Hindi kami tutol. Isang malaking pagkakataon na nagustuhan ka ni Xueling, swerte mo sa kanya, kaya dapat mo siyang pahalagahan. Sana ay magkaroon na kayo ng anak. 4 na taon lang? Pero bakit parang nagkabaliktad na ang mundo ngayon? Dahil ba ito sa pagbabago ng ekonomiya? Pati ba pananaw ng mga tao ay nagbago na rin? Miss Jiang, kami po ay... Gagalingan namin ang trabaho. Ma, sigurado ka bang marunong kang magluto? Sa nakalipas na mga taon, nabubuhay ba talaga kayo bilang mga part-time worker? Sa totoo lang, itong maitim at sunog na ito ay black pepper flavor talaga. Ayos lang. Ayos lang po. Hello? President Jing. Hello? President Jing. Naku, ito! Ito! Nadulas ang kamay ko. Hindi ko sinasadyang mahulog sa sahig. Nag-black screen na. Baka sira na ang cellphone. Dadalhin ko ito para ipaayos sa iyo, ha? Sino ba si Secretary Zhao? Mayroon ba kayong itinatago sa akin? Wala. Naku, tingnan mo si Miss Jiang. Ang ganda ng bihis niya. Mukhang may pupuntahan siya. Bakit hindi mo pa siya ihatid? Darating din si Lu Feng? Kasabay ko siya sa flight kaninang umaga. Siya mismo ang nagsabi. Naintindihan ko. Kita tayo mamaya. Anong ginagawa mo? Kahit ang pagbabalik ng asawa mo ay hindi mo alam? Kailangan pa bang ibang tao ang magsabi sa'yo? Ano namang problema doon? Dahil sa tingin mo ay walang problema. Dati, iniisip ko lang na pangit ang panlasa mo. Hindi ko akalain na ang puso mo ay ganyan pala kalawak. Jing Kayan, anong kinababaliw mo? Gusto ko lang itanong sa'yo, kung ano ba ang nagustuhan mo kay Lu Feng para maghabol ka ng ganyan sa kanya? Ako, naghahabol. Kanino naman ako maghahabol? Sige, ako na ang naghahabol. Ako na ang naghahabol sa'yo. Kasalanan ko ang lahat. Wala akong karapatang sisihin ka. Ang isang taong kasing yabang ni Jing Kayan ay mukhang kawawang aso ngayon. Sobra na ba ako? Pupunta lang naman ako sa isang party. Bahagi ito ng nakaplano sa law firm. At babalik din ako mamayang gabi. Kung ganoon, huwag kang masyadong uminom at bumalik ka agad. Magandang araw po, Sir Ma'am. Ang pagsisinungaling natin kay Ayan, hindi ba masama yon?
Dati ay napakalamig nila sa isa't isa, pero ngayon ay napakatamis na nila. Mabait naman itong si Ayan. Ang problema lang ay ayaw niyang aminin ang tunay niyang nararamdaman. Oo, may punto ka. Ituloy lang natin ang paglilihim. Baka sakaling si pamilyang Jing ay magkaroon na ng apo sa susunod na taon. Naku, hahaha. Ang tangang babaeng si Jiang Xueling na ito? Paano niya nagustuhan ng isang oportunistang tulad ni Lu Feng? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nasa bahay? Nasaan ang mami ko? Mami? Sino ang mami mo? Sino pa ba? Siyempre si Jiang Xueli. Takot na takot si Xueling sa sakit. Pero nagkaanak pa rin siya kay Lu Feng. At ganito na siya kalaki ngayon. Alam mo ba, ngayong araw, ang President Lu ng Mingguy Technology ay darating din. Ang tinutukoy mo ba ay yung nagsimula sa wala at sa loob ng 3 taon ay naging sikat sa tech na si President Lu? Oo, tama. Isa pa siyang mayamang binata. Kaya siguradong maraming mga dalaga ang nakatingin sa kanya ngayon. Wala ka ba talagang balak sabihin sa asawa mo ang totoo? Kapag bumalik na ang alaala niya, siguradong magagalit iyon ng husto. Mabuti na ring magalit siya. Simula nang mawalan ng alaala si Jing Kayan, mas naging masaya siyang kasama kaysa dati. Mas naging komportable ang pagsasama naming dalawa. Kaya pala sinasabi nila na mahilig maghanap ng iba ang mga lalaki dahil gusto nila ng bago. Pero ang pagiging sunod-sunuran mo sa loob ng bahay ay hindi talaga ugali ni Jing Kayan noon, hindi ba nakapagtataka? Baka naman ginagawa niya ito ng kusa. Dahil sa pagkawala ng alaala niya, lumabas ang tunay niyang nararamdaman para sa iyo. Tunay na nararamdaman. Paano mangyayari iyon? Kasunduan lang ang kasal namin para sa negosyo, saan naman manggagaling ang pag-ibig doon? Masyado kang bulag sa katotohanan. Ay oo nga pala, pinapunta ko si Xiaobao sa bahay niyo para maghintay. Siguro ay nandoon na siya ngayon. Ano? Xiaobao. Hindi kailanman nagkasundo sina Xiaobao at Jing Kayan. Dadalhin kita sa papa mo. Alam mo kung nasaan si Papa? Bilis, dalhin mo ako sa kanya. Sigurado akong narito ang mami ko. Pero sigurado ka ba na nandito rin ang daddy ko? Bakit? Sa loob ng maraming taon, hindi mo pa ba nakikita ang tatay mo? Wala kang pakialam. Sabi ko na nga ba hindi maayos ang taong si Lu Feng? Walang pakialam sa asawa. At kahit sa anak ay wala ring malasakit. Ginoong Jing, Ginoong Jing, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ba't nalugi na ang Jing Group? Bakit parang ang bait pa rin nila? Nalugi. Wala akong nabalitaan tungkol dyan. Pero sigurado, dahil ito sa respeto nila sa nanay ko, kaya sila mabait sa'yo. Ang relasyon namin ni Xueling ay hayagan na ba? Nasaan ba ang daddy ko? Pero, nandito ako para hanapin ang daddy ko. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang makita kung ano ang mayroon sa irresponsableng lalaking iyon na mas nakahihigit sa akin. Nandito na si Lu Feng. Kumusta po, President Lu? Dati, iyong batang paslit na kasama mo, ngayon ay ibang-iba na ang itsura. Dati ay ang asawa mo lang ang nakatatanggap ng ganitong pagtrato, pero noong ang asawa mo ay nag-anunsyo na may asawa na siya, ang mga tanyag na dalaga ay tila nawalan na ng interes. Sabihin mo nga, kung sina Lu Feng at Jing Kayan ay magkasamang nakatayo ngayon, sino ang pipiliin mo? Huwag ka nang magbiro. Alam mo namang ako ay may asawa na. Xueling, President Lu, matagal na tayong hindi nagkita. Mag-usap muna kayo, lalabas lang ako sandali. Xueling, nabalitaan ko. Nadarating ka ngayon? Kaya sinadya kong baguhin ang flight ko ngayong araw para makabalik agad. President Lu, balita ko ay malaki na ang narating mo ngayon. Sinisisi mo pa rin ba ako dahil iniwan kita noon para pumunta sa Amerika? Sa mga susunod na araw, itutuon ko na ang negosyo ko dito sa Jiangcheng. Pwede tayong... Sayang,
Mga kaso ng diborsyo ang hinahawakan ko, kung hindi sana ay ang negosyo ni President Lu ang kukunin ko. Tungkol sa nangyari noon, humihingi ako ng paumanhin. Sa mga taong lumipas, lagi kitang iniisip. President Lu, may asawa na ako. Alam ko, nagtanong-tanong na ako. Malamig ang pakikitungo niya sa iyo. Alam kong nahihirapan ka at hindi ka masaya. Sa totoo lang, maayos naman ang buhay ko. Pasensya na po. Ayos ka lang ba? Ex-Welling, Ayan. Ayan. Bakit ka nandito? Dahil takot ka na maabala ko ang pagsasama niyo ng asawa mo? Bakit mo pa ako hinabol? Ang ibig mong sabihin, si Lu Feng? Huwag mo siyang babanggitin. Hindi. Hindi siya ang asawa ko. Ngayong bumalik na siya? Iiwan mo na ba ako? Ayan. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Sinungaling. Sa bagay, para lang naman ako sa iyo na lalaking madaling tawagin at madali ring itaboy. Kaya mo akong lokohin kung kailan mo gusto. Hindi totoo iyan. Ayan. President Lu, President Lu, matagal na tayong hindi nakita. kumusta po kayo? Lu Feng, Ginoong Jing. Gusto mo bang uminom? Sige ba? Hindi mo ba alam na siya ay may sakit sa tiyan itong mga nakaraang taon? At hindi siya pwedeng uminom ng ganitong malamig na alak? Hindi ko po alam. Pasensya na po. sa totoo lang, kaya ko naman pong uminom. Mag-iingat na po ako sa susunod. Nasa ibang bansa ka ba nitong mga nakaraang taon? Opo. Noon, may nangutya sa akin na wala akong trabaho at hindi ako karapat-dapat kay Schweling. Kaya naman, sa loob ng mga taong ito, hindi ako nagpabaya kahit isang sandali. Kaya? Sa puso mo, mas importante ang trabaho kaysa kay Schweling? Hindi, ang ibig kong sabihin, Ang sinasabi mong trabaho ay puro dahilan lang. Alam mo ba kung paano ang naging buhay niya nitong mga nakaraang taon? hindi ko po alam, pero gagawin ko ang lahat para makabawi. Wala ka talagang pakialam sa kanya. Hindi ka rin naman mas mabuti. Lagi ka ring wala dahil sa trabaho mo sa kung saan-saan. Kaya, nakatadhana ka. Talagang mawala siya sa iyo. Kaiyan, paano ka magsalita? Schweling, Ginoong Jing, gaano ba kahusay ang ginawa mo? Lu Feng, bakit kailangan mo pang gawin ito? maaring hindi sapat ang ginawa ko, pero nakuha ko ang mga bagay na hindi makuha ni President Lu. Kung hilig niyo talagang mag-away, may boxing gym sa taas. Bakit hindi na lang kayo magsuntukan doon? Sandali, totoohanan na ba ito? Bakit ang babata niyo mag-isip? Walang problema, Schweling. Maglalabas lang kami ng puwersa. Gusto ko ring makita kung si President Lu, sa loob ng maraming taon, ay may kakayahan na napasanin ang responsibilidad. Nabalitaan ko, na aksidente sa sasakyan si Ginoong Jing. Dapat ka nang sumuko habang maaga pa. Mag-ingat kayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Mahilig akong magparusa ng mga lalaking manloloko. At ako naman ang magpaparusa sa mga taong gagawin ng lahat kahit na madaya. Ayan.
Huwag na kayong mag-away. Alam ko na ang lahat. Nung una, naniwala si Schweling sa maling akala tungkol sa amin ng schoolmate ko. At ang pag-aaway namin ay lahat plano mo. Ako nga ang nagplano niyon. Pero hindi mangyayari iyon kung wala kang ginagawang mali. Hindi ka kasi naging tapat. Ayan. Ayan. May sugat ka ba? Masakit ba? Ayos lang ako. Jing Kayan, tumayo ka riyan. Lufeng, akala ko ba ay pagsasanay lang ito? Bakit kailangan mong manakit sa mukha? Nakaiwas naman siya kanina. Nagkukunwari lang siya para kaawaan mo siya. Napakawalang hiya niya talaga. Kung hindi lang dahil sa... Tumahimik ka. Ituloy natin ito. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magsumbong na parang bata. Akala mo ba ay marangal ang mga paraan mo? Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo sa likod ko. Alam mo nga, tapos ano? Ako ang gusto ni Schweling. Ako ang kailangan niya. At ako ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Walang hiya. Tama na. Sobra na ito. Pasensya na, Schweling. Gusto lang naman kitang ipagtanggol. Hayaan mo na. Gagamutin ko na lang ang mga sugat ko. Hindi ko na kayo kailangang istorbohin. Schweling. Schweling. Schweling? Si Jing Kayan ay... Maayos ang asawa ko. Maayos kami. Kaya hindi na kailangang mag-alala pa ni Mr. Lu. Hindi ako susuko. Mami! Xiaobao, bakit ka nandito? Sabi ni Demonyong Jing, nandito ang tatay ko, kaya dinala niya ako sa handaan para hanapin si Papa. Anak mo ba ito? Inaanak ko siya. Lin Xiaobao, Mami, tulungan mo ako! sinabi ko na sa iyo, wala kang tatay. Bigla ka na lang sumulpot kung saan. Tara na. Mami, tulungan mo ako! Mami! Dahan-dahan lang. Gwapo, uminom muna tayo. Uy, gwapo, gusto mong uminom? Shot muna tayo, gwapo. Bakit ang sungit mo? Grabe naman. Hindi ka ba sumama kay Lufeng pa uwi? Gusto mo ba na sumama ako sa kanya? Gusto mo ba na sumama ako pabalik sa kanya? Ano namang karapatan ko para pigilan ka? Huwag mo akong kaawaan. Laruan mo lang naman ako. Makita lang kita? Ay masaya na ako. Huwag kang magkamali. Naubusan lang ako ng baterya, kaya hindi ako makapag-book ng sasakyan. Pwede mo ba akong i-book ng sasakyan? Papunta doon sa Jiangxi? Kailangan ng gamutin ang mga sugat ko. Kapag nakita ni Mama ang kalagayan ko ngayon, siguradong malulungkot siya ng husto. Huwag mong isiping hindi ko alam na sinadya mong magpasugat. Ang galing mo sa boxing. Napanood na kita? Mas magaling ka pa kaysa kay Lufeng. Dati pa yon, kagagaling ko lang sa aksidente at alam din ni Lufeng ang tungkol sa ating dalawa. Kaya talagang binugbog niya ako ng husto. Sa totoo lang, ayaw kong sirain ang relasyon ninyo. Pero, hayaan na lang. Kasalanan ko ang lahat. Mas mabuting sabihin na lang ang totoo sa kanya. Sa totoo lang, si Lufeng ay hindi. Ayos ka lang ba? Masakit. Dadalhin kita sa ospital. Ayaw kong pumunta sa ospital. Gusto ko nang umuwi. Dahil ba bumalik na siya? Kaya hindi na ako makakasama sa iyo pa uwi?
Mabuti na rin hindi kita maipit sa sitwasyon. Hindi ko lang alam kung makakatulog ka ng maayos kapag wala ako bilang unan mo. Tumahimik ka. Baby, mag-ingat ka. Parang nag-enjoy ka pa ha? Kung ganoon, magpakabait ka bilang alaga ko. Ang nangyari ngayong araw, sana sa susunod ay hindi na maulit. At huwag mong susubukang pakialaman ang relasyon ko sa ibang tao. Baby, Tandaan mo ang lugar mo. Mag-drive ka pa uwi mag-isa. May gamot sa bahay, gamutin mo ang sarili mo. sige po. Hihintayin ko po ang pagbabalik nyo. Ang coaching ito ay bagay na bagay sa personalidad ko. President Jing, sa wakas ay nahanap na kita. Sabi ng kaibigan ko, nakita ka raw niya rito, kaya nagmadali akong pumunta. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, hindi ka rin pumapasok sa opisina, at hindi ako makapasok sa subdivision nyo. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa iyo? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa iyo? President Jing, bakit nasugatan ang kamay mo? Pati na ang mukha mo? Alisin mo yan. Ano? Sabi ko alisin mo ang kamay mo. President Jing, si Jiang Xueling ba ang dahilan kung bakit ka nasugatan? Sabi ko na nga ba, hindi kanya talaga kayang alagaan. Sino ka ba sa akala mo? Para ganyan ang mga sinasabi mo tungkol kay Xueling? President Jing, ako ito, si Langshin. Ayan, Xueling? Bakit ka lumabas? Uuwi ka na rin ba? Sabay na tayo. natatakot lang ako na baka dahil sa pagkawala ng memorya mo, ay hindi mo na mahanap ang daan pa uwi. Kapag naligaw ka, ako pa ang kailangang maghanap sa'yo. Hinahanap ka ba niya? Isa lang siyang estranghero na bigla na lang nagtatanong ng direksyon. Xueling, huwag kang mag-alala. Walang ibang babae ang lalapit sa akin. Tara na. President Jing, Jing Kayan, bakit ba sa kahit anong oras at lugar, ay palagi ka nalang ganyan? Mahal, gusto ko lang patunayan na ang katawan at puso ko ay sa iyo lang. Kaya huwag ka nang magselos. Hindi kaya ako nagseselos. Sige, hindi ka nagseselos, pero ako ang nagseselos. Nagseselos ako sa asawa mo. Nagseselos ka? Sister-in-law? Masama ang pakiramdam ng kasamahan ko, kaya dinala ko siya rito sa ospital. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Hindi naman ako nagseselos. Tara na. Napakamatigas talaga ng ulo mo. Darating din ang araw na makikita mo. Mahal, anong iniisip mo? Bakit namumula ang mukha mo? Kung gusto mo dito sa loob ng sasakyan, Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Wala akong iniisip na ganyan. Magmaneho ka na. Hello? Lu Feng. Kararating ko lang sa bahay. May nangyari bang masama? Wala naman. Mabuti naman kung ganoon. Siya nga pala, mayroon akong kliyente na gustong kumuha sa iyo para sa isang kaso. Inire-rekomenda kita sa kanya. Hindi ba't may sugat ang kamay mo?
Hindi naman iyon makakaapekto sa kakayahan ko. Alin ba talaga ang totoong ikaw? 12 taon na tayong magkakilala. 4 na taon ng kasal. Pero parang kailanman ay hindi kita talaga nakilala ng lubusan. Jiang Xueling, ano ba talaga ang ginawa mo kay President Jing? Huwag mong sabihing hindi kita binabalaan. Kapag naantala ang mga gawain sa kumpanya, humanda ka sa galit ni President Jing. Secretary Zhao, pakiusap, kilalanin mo kung sino ka lang. Ano man ang gawin ko sa asawa ko, wala kang karapatang makialam. Tungkol naman sa maantala ang kumpanya, pag-aari iyon naming dalawa ng asawa ko. Matagal na kitang pinagtititiyagaan. Isang kang tagalabas na maaaring sibakin anumang oras, gawin mo na lang ang trabaho mo. Dati, dahil sa respeto kay Ayan, hinahayaan lang kita. Pero ngayon, wag mo akong babanggain. Bakit ka na naman naglalaban ng sapin sa kama? Baby, huwag kang mag-alala. Isang kamay lang ang ginamit ko sa paglalaba. Hindi ko nabasa ang ribbon na ibinalot mo sa akin. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang gawin iyan. Ako, may gagawin pa ako sa kumpanya. Aalis na muna ako. Huwag kang kung saan-saan pupunta. Demonyong Jing! Bata, bakit ka na naman nandito? Niloloko mo ako? Sabi ni Mama, wala talaga akong tatay. Na lumabas lang ako mula sa bitak ng bato. Walang tatay? Mukhang ang relasyon ni Xueling at ng kanyang asawa ay mas malala pa kaysa sa iniisip ko. Hayaan na nga, kahit na masungit ang mukha mo. Pero, wala ka ng kasalanan. Ganto na lang? Basta mangako ka sa akin na hindi ka na magiging hadlang sa amin, papayagan kitang sumama sa akin. Tara na! Ipapasyal kita sa labas. Huwag mo akong subukang suhulan. Demonyong Jing! Mabait ka ba talaga? Para dalhin ako rito sa mall at maglaro? Maglaro ka na lang kung pinaglalaro ka? Huwag ka nang maraming sinasabi. Narinig ko kay Xueling kaninang umaga na may kikitain siyang hindi kilalang kliyente, kaya hindi ako mapakali. Tamang-tama na isama si Bata para may pang-abala tayo. Hindi kaya. Hindi ka marunong maglaro? Napakadali lang nito. Bata, magpalit ka na ng tokens. May pakinabang ka rin pala. Kahit papaano. Siyempre naman, mas may silbi ako kaysa sa tatay mo. Tingnan mo, si Mami. Bakit ka nagtatago? May ginawa ka bang masama? Ayaw ko kasing isipin ng mami mo na patago ko siyang sinusundan at wala akong tiwala sa kanya. Oh, kailangan pala na ang dalawang tao ay may tiwala sa isa't isa para magtagal. Ang lalaki ay hindi dapat masyadong seloso. Kung hindi ay kaiinisan siya. Tama ang sinabi mo? Tara, ililibre kita ng pagkain. Gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Hindi ka ba nag-aalala sa mami mo? May gana ka pa talagang kumain? Miss Jiang, napakaganda mo talaga. President Lu, nang ipakilala ka sa akin ni President Lu, hindi ako naniwala na mayroon palang Miss Jiang.
na ganito kaganda at isang napakagaling na abogado. President Xiao, masyadong mataas ang papuri niyo sa akin. Tingnan niyo po muna ang menu. Ito. Miss Jiang, hindi ka pa kasal, di ba? Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Xiaobao. Xiaobao, bakit ka nandito? Sino ang kasama mo? Kilala mo ba siya? Pasensya na po, bata lang po siya. Nagkamali lang siya ng galaw. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa inyo. Babalik na muna ako. President Xiao, tungkol po sa mga ari-arian niyo ng asawa niyo at pati na rin sa kustudiya, ano po ba ang mga hiling niyo? Kahit isang kusing, wala akong ibibigay sa pangit na babaeng iyon. Pero bahagi po iyon ng inyong conjugal property. Ang kumpanya niyo ay binuo niyo rin kasama ng inyong asawa, kaya ito naging matagumpay. Parang hindi naman po yata tama o makatarungan iyan. Sige na, sige na. Huwag na nating pag-usapan ng babaeng iyon, nakakasira ng araw. Pag-usapan na lang natin ang mga bagay na kinagigiliwan ni Attorney Jiang. Ay, sir. Natapakan niyo po ang paa ko. Aray! Aray! Pasensya na po, Ginoo, hindi ko napansin. Pero ang paa nyo, wag nyo kung saan-saan nilalagay. Baka mapahamak kayo kapag humaba pa iyan. Ipagtitimpla ko po kayo ng alak. Anong klaseng waiter ito? Irereklamo kita. May kailangan pa po ba kayo? Hindi ko na kailangan ng serbisyo mo. Umalis ka na. Sige po. President Xiao, pupunta lang ako sa banyo. Sige. Sige, sige. President Xiao, ano po ang ginagawa niyo? Attorney Jiang, masarap ang alak na ito. Halika, tikman niyo. Waiter, Boss, pakisuri ang alak na ito at sabihan ng manager na ilabas ang CCTV footage. Ang lasunin ng isang abogado ay talagang hindi katanggap-tanggap. Anong ibig mong sabihin? Miss Jiang, pinagdududahan mo ba ako? Ako ang kliyente mo. Ako ang nagbibigay sa iyo ng trabaho. At ako ang bumubuhay sa iyo. Ang isang basurang katulad mo na nanggagamot ng babae ay umaasa pang ipagtatanggol ko sa korte? Nananaginip ka. Tiniis ko ang pandidiriring ito at ang pakikipag-usap sa iyo sa pagkain para lang makakuha ng mga ebidensya. Ngayon, hindi lang sa hindi ko tatanggapin ang kaso mo, kundi tutulungan ko pa ng libre ang asawa mo na makuha ang lahat ng ari-arian para wala kang matira kahit ano. Ikaw, walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ayos ang ginawa ni Demonyong Jing. Ikaw na hamak na waiter. Isang taong grasa. Ang lakas ng loob mong makialam? Sinubukan mong galawin ang babae ko? Pagbabayarin kita. Ikaw na basurang waiter? Kung matapang ka, alisin mo ang maskara mo para makita ko. Ikaw na walang hiya kung anong klaseng tao ka. Ito. Ginoong Jing. Ginoong Jing, patawad po. Hindi ko po alam na si Attorney Jiang ay tauhan niyo pala. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin niyon. Patawarin niyo po ako. Miss Jiang, kayo po. Maging maawain po sana kayo sa akin. Huli na ang lahat. Ang mga ebidensya ng krimen mo ay naipadala na sa mga autoridad, mga tauhan. Ginoong Jing, Miss Jiang, Ginoong Jing. Hindi ba dapat ay magpaliwanag ka sa akin? Tingnan niyo po. Maayos ko na po ang lahat. Wala pong magiging problema. Alam mo na hindi iyan ang tinatanong ko. Mommy! Demonyong Jing, bakit mo pa rin ginagawa ito kay Godmother at ang sungit mo? Ayos lang po, Godmother. Poprotektahan ka ni Xiaobao simula ngayon. Godmother? Hindi ba siya ang mami mo? Ang mommy ay si Godmother. At si Godmother ang mommy ko. Si Xiaobao ay anak ni Lin Qian. Hindi mo ba nakalimutan? Sa bagay, ang alaala mo ay naiwan na sa 4 na taon na ang nakalipas. Kaya? Wala kang naging anak sa ibang tao? Akala mo ba si Xiaobao ay anak ko? Tingin ko kailangan mo nang pumunta kay Dr. Zheng para patingnan ang utak mo. Mula nang mawala ang alaala mo, parang bumaba ang talino mo. Xiaobao, tara na. Ipapahatid kita sa driver pa uwi. Teka, hindi iyon ang tinatanong ko. Ang gusto kong malaman ay, bakit takot na takot sa akin?
Ang bastos na matandang iyon? Mayroon ka pa bang itinatago sa akin? Demonyong Jing, sabi mo po, bipilhan mo ako ng ice cream. Bitawan mo muna ako. Ayaw ko. Bata, ang pagkain ng ice cream ay makakasakit ng tiyan mo. Kuripot. Dati, kung nandito pa ang batang iyon, malaki na sana siya ngayon. Godmother, tara na. Baby, kumain ka muna ng prutas? Baby, huwag ka na sanang magalit. Isinama ko lang naman si Lin Xiaobao sa labas para mamasyal, di ba? Kung ayaw mo noon, iiwasan ko na ang madalas na pag-alis sa susunod. At saka, kahit paano naman ngayong araw ay naprotektahan kita. Hindi tulad ng walang kwentang si Lufeng? Anong klaseng kliyente ba ang ipinakilala niya sa iyo? Kahit na sabihin nating sa restaurant na yon ay puro mga tauhan mo ang nandoon, hindi mo pa rin masisiguro kung anong masamang balak ang gagawin ng mga masasamang taong iyon. Bakit? Ako pa ba ang nagkamali? Sige, lumuhod ka at hihingi ako ng tawad sa iyo. Tigil. Ang pamumuo ng dugo sa utak ni Ayan ay may mga senyales na ng paghupa. Maaaring anumang araw ay bumalik na ang kanyang alaala. Mukhang hindi ka na magtatagal bilang alaga ko. Dahil ba ito? Sa asawa mo? Kaya ba ayaw mo na sa akin? Ang asawa mo? Kaya mo ba ako iniwan? Oo. Ayan, may interview pa ako bukas. Hindi mo ako kayang iwan. Attorney Jiang, maghintay lang po kayo rito sandali. Sige po. Ex-Xueling. Ang liit nga naman ng mundo. Bakit ka nandito? Nandito ako para sa promotion ng law firm. Ganoon ba? Nandito naman ako para sa isang partnership. Nga pala, tungkol doon sa nangyari kay President Xiao? Pasensya na, nagkamali ako ng pagkakilala sa tao at nagdulot pa ito ng gulo sa iyo. Attorney Jiang, halina po kayo rito. Sige po. Inaanyayahan po natin si Attorney Jiang upang ipaliwanag sa atin ang mga bagong ipinatupad na batas. Ayon sa bagong konstitusyon, Maraming salamat kay Attorney Jiang sa pagpunta sa ating live stream ngayong araw para sagutin ang marami nating mga katanungan tungkol sa batas. Ngayon naman ay para sa ating personal na panayam na siya ring pinakahihintay ng lahat na malaman. Attorney Jiang, maaari po bang itanong kung may asawa na kayo? Attorney Jiang, may tanong ko lang po, kasal na ba kayo? opo, kasal na ako. Siguradong maraming tagahanga ang mabibigo ang puso dahil dyan. Dahil napakahusay ni Attorney Jiang, ang inyong asawa ay siguradong napakagaling din, di ba? Tunay ngang napakahusay ng asawa ko. Ngunit sa tingin ko ay masyado siyang napapagod, kaya kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Kung ganoon ay siguradong mahal na mahal nyo ang inyong asawa. Opo. Mahal na mahal ko siya. Dahil napakamapagmahal nyo sa isa't isa, sana ay manatili kayong masaya habang buhay. Salamat po. Sige, hinto. Tapos na ang interview. Attorney Jiang, tumama po kayo sa akin dito para mag-confirm. Sige po. Ayan. Ayan. Bakit ka mag-isa rito? Lumalakas na ang ulan. Sumama ka na sa akin pa uwi. Mahal na mahal mo siya, di ba?
Hindi ka makipaghiwalay sa kanya. Dahil ba mahal mo siya? Hindi mo siya kayang iwan, tama ba? Gusto mo lang akong gamitin para makaganti sa kanya. Ayan, hindi ganoon iyon. Huwag kang malungkot. Paano akong hindi malulungkot? Paano ko ba hindi mararamdaman ito? Pinagawa mo akong kabit at ginawa ko? Pinagawa mo sa akin ang mga bagay na pinakaayaw ko. Hinayaan mong maging ang taong hinding-hindi ko pinangarap maging. Pero dahil ikaw ito, dahil ikaw ang humiling, pumayag ako. Basta't makasama lang kita. Kahit ano pa ang maging katayuan ko, handa akong tanggapin ang lahat. Para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Pero paano ka naman? Mahal mo siya. Ano ang magagawa ko? Ayan, hindi ganoon iyon. Makinig ka muna sa sasabihin ko. Kung ganoon, makipagdiborsyo ka sa kanya. Napakalakas ng ulan. Umuwi ka na? Ayan. Sumama ka na sa akin pa uwi, please. Hindi ako babalik. Dahil hindi ako nabibilang doon. Ikaw lang ang tanging tumira sa bahay na iyon. Wala nang iba pa. Kahit si Lu Feng ay hindi rin tumira doon, Wala kaming relasyon, hindi ko siya asawa. hindi siya? Oo. Sumama ka sa akin pa uwi. Ayan. Nandito ako. Sumama ka sa akin sa team building bukas. Team building? Sigurado ka bang gusto mo na akong ipakilala sa lahat? Bahala ka kung ayaw mong sumama. Sandali. Sasama ako. Pasensya na, nahuli ako ng alis kaninang umaga. Kasalanan ko ang lahat. Kahapon, hindi ko hinayaang makapagpahinga nang maaga si Attorney Jiang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala naman akong maling sinabi. Sinamahan kita kahapon na pumili ng isusuot mo ngayong araw. Pagkatapos ay dahil sa sobrang excitement, hindi ako makatulog kaya niyaya kitang mag-exercise. Kasalanan ko ang lahat. Tumahimik ka nga. Ipagluluto muna kita ng barbecue? Bakit naisipan mong isama ang asawa mo rito? Napag-isip-isip ko na. Dati, hindi ko sinasabi ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Dahil sa tingin ko ay makakaapekto ito sa trabaho. Pero ngayon, pakiramdam ko ang sarap sa pakiramdam na may sumusuporta sa akin. Maayos naman pala. Yari ka na? Hulog ka na sa kanya. Paano mo na ako makakasama na magpanggap na single para mambola ng mga guwapong lalaki? Hindi ko naman gusto ang mga batang lalaki. Sige na. Asawa mo lang talaga ang gusto mo. Pero sa tingin ko, kayong dalawa ay parang nasa yugto pa rin ng panliligaw. Sino ang mag-aakala na noong isang buwan, lagi kayong nag-aaway at hindi nagpapansinan? Gusto ko pong ipakilala sa inyong lahat. Siya po si President Lu. Magandang araw sa inyong lahat. Kinagagalak kong makasama kayo. Mingui Technology, ang mga legal na trabaho ngayong taon, ay ganap ng hahawakan ng aming law firm. Ngayong araw, espesyal naming inanyayahan si President Lu para sumama sa ating team building. Salubungin natin siya. Dati, ang legal affairs ng kumpanya namin ay hinahayaan din namin gawin nyo taon-taon, pero hindi ko naman nakitang inanyayahan nyo ako. Lahat ng mga invitation ay tinatanggihan ng sekretary mo. Ngayon, gusto mo bang maimbita bilang isang partner? O gusto mong maimbita bilang isang kapamilya? Siyempre, bilang kapamilya. Shueling, Baby, ito ay espesyal na inihaw ko para sa iyo, tikman mo ito. Ako na.
President Lu, nandito ka rin pala? Dadalhin kita sa masarap na kainan. Tara na. Ako, Hindi kaya sila mag-away na naman? May nakakita ba sa inyo kay Jing Kayan? Wala po. Hindi ba't nakita ko lang siya? Nakasama si President Lu. Salamat. Lu Feng, Shueling. hindi ba dapat ay kasama mo si Kayan? Umalis siya kanina, hindi ko siya kasama. Bakit hindi mo siya binantayan? Malaking lalaki na siya, paano ko naman siya mababantayan? Siguradong maayos lang siya. Hindi naman ganoon kalaki ang lugar na ito. Hindi naman siya mawawala, di ba? Madilim na ang paligid. At isa pa, hindi maayos ang lagay ng isip niya ngayon. Hindi maayos ang isip? Shueling. Swelling. Hindi mo ba siya nasundo? Kanina ka pa niya hinahanap. Hindi eh. Hindi ko matawagan ang cellphone niya. Nasaan na ba ako? Bakit parang lalo akong napupunta sa liblib na lugar? Jing Kayan, nasaan ka na ba talaga? May tao ba? Swelling. Jing Kayan, Mag-ingat ka. salamat. Tara. Napakasakit. Jing Kayan, ang sakit-sakit. Alam mo ba? Nasaan ito? Jiang Swelling. Naririnig mo ba ako? Sumagot ka agad? Swelling. Sagutin mo ang tawag. Pakisagot ang tawag. Huwag mong ibababa. Ayan. Swelling. Nandito ako. Ayan, nasaktan ako. Nasaan ka? Mayroon bang kahit anong palatandaan dyan? Pupunta na ako agad dyan para hanapin ka? Huwag kang matakot. Swelling. Pakiusap. Huwag kang matakot. Ayan. Hello, Swelling. Huwag mong ibaba ang tawag, Swelling. Papunta na ako sa iyo. Swelling. Ayan. Natakot ka ba kanina? Kahit papaano po. Natakot ako. Sobrang takot ko. Iniisip ko kanina, kung hindi na kita nahanap, ano nang gagawin ko? Natatakot ka ba? Na kapag nawala ako, ay wala nang susuporta sa iyo. Tama? Kaya naman, pakiusap manatili kang malusog at mabuhay ng matagal. Ang tagpong ito, parang pamilyar.
Parang dati, binuhat mo rin ako ng ganito. Parang noong sports fest, noong grade 12, nahimatay ako. May nagdala sa akin sa clinic. Pero, siguradong hindi ikaw iyon. Pagka-graduate mo ng high school, ay pumunta ka na sa Amerika. Wala kang utang na loob. Hindi mo man lang alam kung sino ang nagbuhat sa iyo. Tapos na ang basic na pagbenda. Palitan ng maayos ang gamot. Pagkalipas ng ilang araw ay pumunta ka sa ospital para magpatingin, dapat ay maging ayos na iyan. Tapos ka na agad magbenda? Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Suriin mo itong muli. Isa akong brain specialist. Simpleng pilay lang ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta ka sa ospital at magpa-x-ray ka. Sige na, ikaw na ang magaling, ikaw na. Oo nga pala. Si Schwelling, sumasakit din ang puso niya. At madalas din siyang hindi makatulog nitong mga nakaraan. Bigyan mo siya ng gamot. Tumahimik ka nga. Ang utang mo sa akin, nabayaran mo na ba lahat? Akala mo ba libre ang check-up na ito? Ayan, nagbibiro lang si Dr. Zheng sa iyo. Ipaghahanda lang kita ng prutas. Dr. Zheng, ang ayan namin ay may mataas na pride. Huwag mo naman siyang saktan ng ganyan. Sige na. Hindi ko na aawayin ang asawa mo. Sa tingin ko kay Ayan, okay na rin na hindi bumalik ang alaala niya para kahit papaano ay wala na ang dati niyang masamang ugali na sobrang suplado. Hindi ba? Gusto ko pa rin siyang makaalala. Gusto ko siyang harapin ang tunay niyang pagkatao. Uminom ka muna ng kape. Hindi mo man lang nakita ang puso ko. Ha? Kailan mo pa natutunang gumawa ng latte art? Hindi ako ang gumawa niyan. Nagpatulong lang ako sa iba. Napakaganda talaga ng panlasa ng ayan namin. Ang galing niyang pumili ng tao. Sige na, uminom ka pa. Huwag kang makulit. May inaasikaso pa akong kaso rito. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng maayos. Kapag natapos ko na ang kasong ito, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Sa kabilang bahagi. Ayos na ba? Tigil, Jiang Schwelling. Parusahan ng walang pusong abogadong ito. Para sa pera, inaapi mo ang mga may bahay, pagbabayarin ka ng langit. Ano ang ginagawa ninyo? Tumigil na kayo. Anong ginagawa? Nakita nyo naman lahat, diba? Ang kasong hinawakan ni Attorney Jiang noong nakaraang 2 araw tungkol sa diborsyo ng isang mayamang pamilya. Siya, isang babaeng abogado, ay tinulungan pa ang lalaking nangaliwa para makuha ang kustodiya ng bata. Babae rin naman siya, pero dahil sa sakim na pera, hinayaan niyang mawalan ng sandigan ng isang may bahay na nagsilbi ng 10 taon. Tapusin siya. So good. Naku, makalimutin ka talaga. Naiwan mo ang cake? Anong ginagawa ninyo? Ayan. Security? Security! Hulihin ang mga taong ito na nananakit at sadyang nagpapakalat ng maling balita. Opo. Alis. Alis na kayo, bilis. Walang hiya ka. Ginagamit mo na naman si President Jing para protektahan ka. Akala mo ba? Tapos na ito? Hello? Zhengzi? Tulungan mo akong imbestigahan? Schwelling kung sino ang nagpakalat ng tungkol sa kaso ni Pamilyang Zhao na tinulungan ni Schwelling. Maayos ka lang ba? Pinatigil lang ako ng law firm sa pagtatrabaho pansamantala. Sakto rin dahil gusto ko munang magbakasyon. Ganoon ka ba kabisi noon? Nagpakita ba ako ng pag-aalaga sa iyo? Hindi. Napakalamig mo noon.
At hindi ka nakikinig sa mga kwento ko. Ngayong iniisip ko, dapat pala ay matagal na kitang iniwan. Ganun ba talaga ako kasama? Ang napaka-busy na si Ginoong Jing ay talagang walang oras para pansinin ang trabaho ng isang maliit na abogado. Pangako. Simula ngayon, mas bibigyan ko na ng pansin ang trabaho ni Attorney Jiang Xueling. Ikaw, hindi mo ba tatanungin kung anong nangyari? Nawala lang ang 4 na taon ng alaala ko, pero matagal na tayong magkakilala. Ang dating Jiang Xueling na, lumaban sa pamilya, iniwan ang business school, at ibinigay ang lahat para maging isang abogado, kahit pa naging isang divorce lawyer lang na walang gaanong kita. Naniniwala ako na ang iyong galing at layunin ay para protektahan ang karapatan ng mga naaapi. Akala ko ay hindi mo ako kailanman binibigyang pansin. Mukhang naging masama nga ako noon. Kaya ngayon, babawi ako ng husto sa iyo. Sandali. Nasa opisina tayo. Nasa opisina tayo. Ano bang iniisip mo? Gusto ko lang isuot sa iyo ang kuwintas na ito. O kaya naman, pwede tayong lumipat ng lugar. Jing Kayan. Sige na, tama na. Mali ako. Binibiro lang kita. Hindi ka pa kumakain ng almusal, kaya dinalhan kita ng cake. Salamat, baby. Ang tamis ng cake? Jing Kayan. Bayaran mo ang cake ko. Ay naku, sige na, babayaran ko na. Nandito lang ako. Umiyak ka kung gusto mo. Tumawa ka kung gusto mo. Doc, pakisuri po siyang mabuti at kung may kailangang tandaan, ililista ko po lahat. Maayos naman ang paggaling mo. Ayan. Lumabas ka muna sandali. Maghintay ka lang dito. Tungkol sa kaso ni Pamilyang Zhao, kumalat na ito sa isang anti-cheating alliance. Mabilis itong kumakalat at marami nang nakakaalam. Pero kung saan talaga ito nanggaling, iniimbestigahan ko pa. Ang liit na bagay lang nito, pero bakit ang tagal mong imbestigahan? Kung hindi lang nalugi ang pamilya ko, tingin mo ba kakailanganin kita? Alam mo palang nalugi na kayo, kaya matuto kang rumespeto. Xueling? Umalis na si Attorney Jiang? Oo. Napanood ko na ang surveillance footage ng ospital. Nawala ang tao sa loob mismo ng banyo. May inilagay akong tracker sa kwintas na Xueling. Mauna na ako doon. Tumawag ka sa 911 at magdala agad ng mga tao. Pupunta kang mag-isa? Masyadong mapanganib iyan. Mas mabuting mag-isa para hindi sila makahalata. Magmamaneho ka ba? Mas mabilis ito at hindi ma-traffic. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Kami ba? Kami ang tatapos sa iyo. Hindi po ganoon. Gusto niyo ng pera, di ba? Marami akong pera. Mabibigyan ko kayo ng maraming pera. Kaya kong doblehin yon. Hindi, 5 beses pa. Kayong mga abogadong walang konsensya. Lagi na lang pera ang nasa isip nyo. Para sa inyo, dahil sa pera, handa nyo nang itapon ang konsensya nyo at tapakan ang dangal ng iba. Hindi po ganoon. Kuya, bakit mo pa siya kinakausap? Dahil kinalaban niya ang Anti-Cheating Alliance, dapat lang siyang parusahan. Anti-Cheating Alliance? Baka nagkakamali lang kayo. Makinig muna kayo sa paliwanag ko. Nagawa mo pang magdahilan.
Walang hiya ka. Nagtaksil na nga ang masamang lalaking si Pamilyang Zhao, ipinagtatanggol mo pa siya. Bakit hindi ka na lang mawala? Parurusahan kita. Hindi. Hindi ko siya tinutulungan. Ang lahat ng ito ay may pahintulot ni Ginang Zhao. Kung hindi kayo naniniwala, may recording sa cellphone ko, may recording sa loob ng cellphone ko. Pakawalan niyo ang mga tali ko at ipaparinig ko sa inyo. Kailangan ng fingerprint para ma-unlock ang phone. Akala mo ba tanga kami? Ipapabukas mo ang phone para makatawag ka sa pulis? Sa dami niyo, wala naman akong matatakbuhan. Hindi ba't ang gusto niyo lang ay malaman ang katotohanan? Pakinggan niyo muna ang recording. At hindi pa huli ang lahat para parusahan ako, di ba? Subukan mong tumakas at tatapusin kita agad. Hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Shueling? Ayan. Ayos ka lang ba? Narito na rin ang lalaking ito. Ayan. Ayan, may sugat ang kamay mo. Hintayin mo ako. Nabalitaan namin na may asawa na si Attorney Zhang. Itong kabit niya, mukhang alagang-alaga at alam pa kung paano ka ililigtas. Mahilig mga liwa si Attorney Zhang, kaya hindi nakatakataka na ang mga tumutulong sa kanya ay mga lalaking manloloko rin. Isang grupo kayo ng mga uto-uto na pinaglalaruan lang. Sugurin siya. Ayan. Parusahan ang mga walang hiyang ito. Ayan. 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 Ayan, wag mo akong takutin. Ayan, gumising ka. Tulong. May tao ba riyan? Tulong. Ayan, ang sitwasyon ngayon ay medyo matatag na. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Sige. Kailangan ko lang lumabas sandali. Tulungan mo akong bantayan si Ayan. Ang mga masasamang taong iyon ay hindi pa nahuhuli. Huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Ayos lang ako. Ang mga bodyguard ni na Pamilyang Jing at Pamilyang Zhang ay paparating na rito. Panahon na para ipaliwanag ang buong sitwasyon. Attorney Zhang Shueling, nabalitaan naming kamakailan lang ay dumaan ka sa isang kriminal na insidente. Maraming tao ang nagsasabing kasalanan mo ang nangyari. Kasalanan ko? Ganyan ba ninyo binibigyang kahulugan ang batas at ang mga biktima? Attorney Zhang, iniisip namin ito dahil hindi ba't sa iyo lang din naman namin ito natutunan? Ginamit mo ang batas para konsintihin ang mga nagkasala sa kanilang pagsasama at tinatapakan mo ang mga taong walang kapangyarihan. Wala sana akong balak na maging ganito kaingay. Dati, naniniwala ako na, basta't ang ginagawa ko ay malinis sa aking konsensya, wala akong pakialam sa iniisip ng ibang tao. Pero ngayon, dahil sa pananahimik ko, ang taong mahal ko ang nasaktan at hinding-hindi ko iyan mapapayagan. Dahil si Attorney Zhang ay napakalakas ng loob, kung gayon, tungkol naman sa kaso ng diborsyo ni Pamilyang Zhao, maaari ka bang magbigay ng paliwanag? Sige, ang kasong ito ay nakuha ko na, ang pahintulot ni Ginoong Zhao. Ngayon, ibubunyag ko na ang mga detalye ng kasong ito. Bilang isang profesional sa batas, bilang isang abogado, ang dapat naming gawin ay panigan ang mga naaapi at protektahan ang mga mahihina. Sa loob ng isang pamilya, ang isang makapangyarihang at nangangaliwang asawang lalaki laban sa isang masipag at matiyagang may bahay. Natural lamang na iisipin ng lahat na ang may bahay ang dehado. Sabihin mo, kung ikaw ang abogado, paano mo ito hahatulan? Siyempre, dapat lang na walang makuha ang lalaking iyan. Kung hindi man, dapat makuha ang kalahati ng ari-arian
makuha ng asawa ang kustudiya ng bata at lumayo sa masamang lalaki. Kung ganoon, tingnan nyo ito. Ang batang ito, na pinag-aagawan sa kustudiya, ang nananakit, ay walang iba kundi ang matiyagang asawang babae. Ang lahat ng kanyang hinanakit sa asawa ay ibinubuhos niya sa inosenteng bata. Diyos ko, ang bata ay napakakaawa naman. Kung natuloy ang diborsyo at nakuha ang bata, hindi ba mas delikado? Paano na ang kaligtasan ng bata? Ang bata ang tunay na inosente. Ginoong Zhao, mali ang mga liwa, ngunit base sa sinabi ng bata, at ayon sa resulta ng investigasyon, si Ginoong Zhao sa nakalipas na 6 na taon, at sa hinaharap, ay kayang magbigay ng mas marangya at mas malusog na buhay para sa bata. Ayan. Gising ka na, Ayan? Nawalan ka na naman ba ng alaala? Iyon lang ba? Bakit ganyan ang tingin mo? Parang walang buhay, katulad lang din ng dati. Bumalik na ba ang alaala mo? Magkano ba ang utang ko sa iyo? Gusto mo bang utusan ko ang finance ng grupo na bayaran ka? Huwag naman pong ganyan. Hindi ba't puting kasinungalingan lang naman yon para sa ikabubuti mo? Tingnan mo, noong nawala ang alaala mo, ang ganda ng pagsasama ninyo ng asawa mo. Gusto mo pa bang bumalik sa pagiging manhid at walang pakialam? At estranghero sa sarili mong asawa? Lahat ng nagkakalat ng chismis, papadalhan ko sila ng lawyer's letter mula sa law firm. At para naman, sa mga nanakit sa asawa ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko silang lahat. Ayan, gising ka na. Salamat sa Diyos. Ayos ka lang ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Mayroon bang masakit sa'yo? Anong nangyari sa iyo? Huwag mong sabihin, nawalan ka na naman ng alaala? Kilala mo ba kung sino ako? Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Anong nangyari sa kanya? Swelling? Oo, ako ito. Sabi niya ayaw mo na sa akin. Hindi, anong sinabi ko? Ako. Dr. Zheng, ano itong mga pinagsasabi niyo ni Ayan? Ang sakit ng ulo ko. Ang naaalala ko. Parang may asawa ka na? Pero nakatira ako sa bahay mo. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Dr. Zheng, si Ayan ay... Siya ay may intermittent amnesia na bigla-biglang umaatake. Dapat sana ay magiging maayos na siya, pero dahil natamaan na naman siya, nawala na naman siya sa kaniyang sarili. Ayos lang iyon. Ayan, kahit ano pa ang mangyari sa iyo, sasama ako sa iyo, sasama ako sa dahan-dahan mong paggaling. Kahit wala ka nang maalala kahit ano. Ayos lang sa akin. Akala ko noong una ay Attorney Jiang isang matalinong babae si Attorney Jiang. Hindi ko akalain na isa pala siyang bulag pagdating sa pag-ibig. Ayan. Ayan. Ayos ka lang ba? Nang mabalitaan namin ito, agad kaming lumipad ng tatay mo mula sa Italia para pumunta rito. Italia? Hindi ba bangkarote na ang pamilya natin? Ang tatay mo at ako ay pupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Tama-tama, magtatrabaho kami. Magtatrabaho. Magtatrabaho? Magtatrabaho pero ganyan kaganda ang suot? Hindi tama iyan. Swelling? Sa tingin ko, hindi tama ang ginagawa natin. Ano kaya kung hanapin na lang natin ang asawa mo at makipag-usap sa kanya? Ano? Sabi ni Dr. Zheng, hindi ka pwedeng ma-stress ngayon. Panatilihin na lang muna natin ang ganito. Iniisip mo ba na hindi ako karapat-dapat na makipag-usap sa asawa mo? Sa bagay, may amnesia ako ngayon, bangkarota, at walang-wala. Ano? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sabi pa ni Dr. Zheng, samahan daw kita ng madalas para dahan-dahan kang gumaling. Sasamahan mo ba talaga ako? Ang mga matatandang ito, noong wala ako, marami silang ginawang kalokohan. Ayan, nahanap ko na.
Ang mga kumuha sa iyo noon ay may ugnayan sa sekretarya mong si Zhao Langshin. Si Zhao Langshin? Naiintindihan ko. Anong pinagkakaabalahan mo? Ang imbitasyong ito, tungkol saan ba ito? Itong imbitasyon? Ano ang ibig sabihin nito? Bangkarote na tayo? Bakit ang paaralan ay itinuturing pa rin ako bilang isang natatanging alumni? Ano kasi? Sa totoo lang. Ayan, makinig ka sa akin. Alam ko na. Marahil ang balita ng paaralan ay hindi updated. Hindi updated. Oo. Hindi nila alam na ang Jing clan ay bangkarote na. Pero, paano nila nalaman ang address? Ipinadala pa ito sa bahay. Hayaan na. Ang kondisyon niya ay medyo stable na. Ipapaliwanag ko na ng maayos. Sige na. Huwag mo na itong tingnan. Pagdating ng oras, sasamahan kita pumunta sa paaralan. Sinasabi ko sa'yo. Napakabuti mo talaga. Baby? Bakit? Masakit pa ba rito? Oo. Tulungan mo akong lagyan ng gamot. Baby? Napakahaba ng gabing ito. Huwag kang magmadali. Ano bang pinagsasabi mo? May bago akong rocking chair. Gusto mo bang subukan? Dati, ito ang pinakapaborito kong lugar. Paborito? Dahil ba pinapanood mong maglaro ang taong gusto mo? Hindi. Gusto ko kasing palihim na magkabisado ng mga batas dito. Masyado bang kakaiba? Napaka-espesyal. Shueling. Lu Feng. Napanood din kitang maglaro noon. Ang daming babaeng estudyante na nagbibigay sa iyo ng tubig. Sa kanila, may nagustuhan ka ba? Hulaan mo. Pero wala naman akong nakitang babae na naging malapit sa iyo. Ibig bang sabihin? Mayroon kang lihim na pagtingin? May lihim akong pagtingin sa isang hangal. Baby, anong ginagawa mo? Nasa paaralan tayo, hindi ito magandang tingnan? Wala akong ginagawa. Jing Kayan, Jiang Shueling, Director Chin, kayo nga talaga iyan. Nang makita ko kayong ganyan ka-sweet, napanatag na rin ako. Noong kinuha niyo ako, para maging ninong sa kasal, ako. Director Chin. Si Ayan po kasi ay naaksidente sa sasakyan at nawala ang ilang bahagi ng kanyang alaala. Maaaring nakalimutan niya ang tungkol sa pagpapakasal namin. Dinala ko siya rito sa paaralan dahil gusto kong maibalik ang mga alaalang iyon. Matagal ka na niyang lihim na minamahal, pero nakalimutan niya ang tungkol sa kasal ninyo. Siya? May lihim na pagtingin sa akin? Oo naman. Noong mismong kasal niyo, nagselos pa nga siya at sumama ang loob. Pagkatapos niyon, ay pinagsabihan ko siya. Congratulations sa inyong dalawa. Masayang pagbati sa inyo. Maaari bang hawakan ng groom na si Ginoong Jing ang kamay ng bride? Nabalitaan ko na sina Jiang Shueling at Lu Feng ay naging matagal din. Bakit bigla silang naghiwalay at nagpakasal siya kay Jing Kayan?
Director Kin. Sige, ganito na lang. Maglibot-libot muna kayo. Dito sa paaralan, may kailangan pa akong gawin, kaya mauuna na ako. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko lang ang asawa ko. Kaya naman pala, nakaya ka nakasimangot sa kasal, ay hindi dahil galit ka, kundi dahil nagseselos ka? Sinong sinasabi mong nakasimangot? Teka, ang pakiramdam na ito, parang may mali. Katulad ito ni Jing Kayan bago siya nawalan ng alaala. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Tingnan mo, ano iyon? Bakit ka ba tumatakbo ng ganyang kabilis? Natatakot ka ba? Na makita ng asawa mo ang isang kabit na tulad ko? Ikaw. Bumalik na ba ang alaala mo? Bakit? Ayaw mo bang bumalik ang alaala ko? Sa bagay, isa lang naman akong Attorney Jiang na kaya mong utusan at paglaruan kahit kailan mo gusto? Hindi. Ikaw. Bumalik na ang alaala mo. Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Bakit ka umiiyak? Inaaway mo kasi ako. Totoo namang niloko kita. Pero palagi rin naman akong nag-aalala sa iyo. Noong nasa ospital ka, ginawa ko ang lahat para alagaan ka. Pero ikaw, gaganyanin mo pa ako? Sorry na, mali ko na. Hindi na kita aawayin. Bakit ka tumatawa? Hindi na tayo mga estudyante sa high school. Legal at tama lang ang pagiging malapit natin. Bakit ka tumatakbo? Alam mo palang legal tayo? Sino kaya noon ang araw-araw akong itinatago? Hindi ba't ikaw din noon ay napakalamig ng pakikitungo sa akin? Lasing na lasing ka noong araw ng kasal natin. Ang mga hindi nakakaalam, iisiping hindi mo napakasalan ang iyong unang pag-ibig, kaya nagmumukmok ka dyan. Masaya lang ako kaya uminom ako ng kaunti. Ano ang problema doon? Pinuntahan mo pa ba ang dati mong kasintahan? Ano ang sinabi mo? Wala. Tara na. Saan? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Babalik sa kumpanya. Sa tagal kong nawala, kung hindi pa ako babalik, tuluyan nang malulugi ang kumpanya. Pagdating ng oras, mapipilitan na lang akong maglaba ng mga sapin sa kama. At pagsilbihan si Attorney Jiang. Magandang araw po, President Jing. Magandang araw po, President Jing. President Jing, Ginang. President Jing, naghihintay na po ang mga board director sa taas para sa inyo. Dalhin mo si Ginang sa opisina para makapagpahinga. Sige po. Ginang, sumunod po kayo sa akin. Kumusta? Uminom ka muna ng kape. Ikaw pala iyan? Kakarating lang ni President Jing sa trabaho at hindi ka na makapaghintay na sumunod agad dito. Dati, hindi ko pinapansin ang ugali ni Ayan at wala rin akong pakialam kahit sa mga sekretarya niya. Pero ngayon, ampa. May mali ba sa sinabi ko? Ginagamit mo ang pagkakasakit ni President Jing para maantala ang mga gawain sa kumpanya. Ngayong gising na si President Jing, maghanda ka na dahil palalayasin ka na rito. Sumusobra ka na yata. Nakalimutan mo na yata kung sino ka lang. Bakit? Ano bang problema sa katayuan ko? Junior ako ni President Jing sa paaralan at ako ang pinagkakatiwalaang katuwang ni President Jing. Di hamak na mas marangal ako kaysa sa isang asawang pang-display lang dahil sa business marriage. At isa pa, ayaw na ayaw ni President Jing sa mga taong manloloko. Kaya maghanda ka na sa diborsyo. Kaya naman pala, hindi mo na magawang magpanggap at may lakas ka na ng loob na hamunin ako ng harapan? Hindi mo pa ba alam? Nag-utos na si President Jing sa abogado na ihanda na ang divorce papers. Anong tinatawa-tawa mo? Tinatawanan ko ang kabobohan mo. Ikaw ang bobo. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Lahat ng mga regalong ipinapadala mo noon, hindi man lang tinignan ni President Jing, ibinigay niya agad sa akin para itapon. Oo nga pala,
Nagpadala ka rin noon ng isang doll gift box, di ba? Pinatapon din niya iyon sa akin. Hindi man lang sinulyapan ni President Jing. Ikaw pala ang may gawa. Kung malalaman kaya ni Ayan na buntis ako, matutuwa kaya siya. Attorney Jiang, katatapos lang ng meeting ni President Jing at papunta na siya ngayon sa airport. Kailan po ba ang balik niya? May kailangan ka ba? Ako na ang magsasabi sa kanya. Paalis na ako para sa isang business trip. Pakibigay na lang ito sa kanya at sabihin mong kapag nakita na niya ito, tawagan niya ako. Itong basurang ito lang? Kaya pala, mula noong mabuntis ako hanggang sa mawala ang bata, bawat tawag ko kay Ayan, lagi mong sinasabing busy siya. At wala siyang oras na sumagot, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Walang hiya ka. Oo, tama ka. At hindi lang yan. Sa tuwing umaalis ka ng bansa para sa trabaho, palagi kong pinaparamdam kay President Jing na pinupuntahan mo ang dati mong kasintahan. Kaya, hulaan mo, bakit kaya si President Jing ay lalong nagiging malamig sa iyo? Akala mo ba, wala akong paraan para turuan ka ng leksyon? Naghahanap na si President Jing ng abogado para ihanda ang mga papeles sa diborsyo. Ikaw na pinakasikat na abogado sa diborsyo dito sa Jiangcheng ay malapit na ring madiborsyo. Kapag nasira na ang reputasyon mo, tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. President Jing, wala po akong ginagawang masama. Sinaktan po ako ni Attorney Jiang. Walang ginagawa? Ang pagkuha sa asawa ko, hindi ba ikaw ang nag-utos niyon? Ang pagpapakalat na hindi patas ang asawa ko sa korte, hindi ba gawa mo rin yon? Hindi po totoo yan, President Jing. Isang malaking pagkakamali lang po ito. Pagkakamali? Totoong naghahanap ako ng abogado, pero abogado sa kasong kriminal ang kinuha ko. Ipakukulong kita hanggang sa mabulok ka sa loob. Wag po, President Jing. Naging tapat po ako sa inyo. Natatakot lang po ako na ang masamang babaeng ito ay saktan kayo. Naglakas loob ka pang galawin ng asawa ko? Assistant Lin, ilayo siya rito. Opo. President Jing. Ayan. Ako lang ang nagmamahal sa iyo, Ayan. Masasama silang lahat. Lahat ng mga babaeng ito ay masama. Shueling. Baby, gising ka na ba? Ano ang nararamdaman mo? Ano ang nangyari sa akin? Buntis ka. 1 buwan na. Ano kasi? Huwag ka munang mabibigla. Dahil maaga pa ang pagbubuntis mo, hindi dapat masyadong pabago-bago ang emosyon mo. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko agad napansin. Kaya hinayaan kitang magdusa ng ganito. Napakabobo ko. Akala ko sa mundo ng negosyo ay napakatalino ko, pero hinayaan kong lokohin ako ng isang sekretarya sa loob ng 4 na taon. At hindi ko man lang nalaman na buntis ka. Dapat lang akong parusahan. Dapat lang akong saktan. Dapat ka talagang saktan? Ang bobo mo na nga, ang init pa ng ulo mo. 4 na taon tayong kasal. Pero hindi mo man lang ako pinakitaan ng maayos. Hindi ko dapat agad na pinatawad ang isang katulad mo. Kapag nakalabas na ako ng ospital, sasama ko ang mga anak natin. At lalayo kami sa iyo, magpakasal ka na lang sa kumpanya mo. Baby. Tama? Mas mabuti pa nga na gawin mo ang eksenang ang asawa ng boss ay lalayo habang buntis para mahirapan siyang habulin ka. Attorney Jiang, i-check kita ulit. Sige po. Isa kang eksperto sa utak. Bakit napunta ka na sa panganganak? Bakit?
Noong nakaraan lang, pinapatingnan mo pa sa akin si Attorney Jiang. Dahil sa mga problema sa dalaw niya. Bakit ang init ng ulo mo ngayon? Tingin ko ikaw ang may problema sa mood mo. Mommy! Mommy! Bata, huwag kang lumapit! Demonyong Jing! Umalis ka riyan! Gusto kong makita ang aking godmother! Ang godmother mo ay may xiaobao na ngayon, kaya huwag kang makulit. Hindi kaya ako makulit. Kakantahan ko si Xiaobao at sasayawan ko rin siya. Xiaobao, huwag kang malikot. Huwag mong hawakan ang iyong godmother. Papa, hindi po. Inaaway nila ako. Sige na, Xiaobao, huwag ka nang umiyak. Papa, Noong nakaraang 2 araw, hindi ba't nasabi ko sa iyo na may bago na akong boyfriend? Siya si Lu Feng, kami na. Lu Feng, sasabihin ko sa iyo, si Lin Qian. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Kung susubukan mo siyang saktan, hinding-hindi kita mapapatawad. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari iyon. Congratulations! Salamat. Demonyong Jing, may isang bagay kang nasabing tama. Si Lu Feng na ang tatay ko ngayon. Kung ganoon, sa susunod ay mas sumama ka na lang sa iyong tatay Lu Feng at huwag mo nang istorbohin ang iyong godmother. Nakakaabala na tayo. Huwag na tayong maging sagabal sa kanila. Tara na. Napakabilis talaga nila. Zueling, narito kami para. Pasensya na sa istorbo. Ako, mali yata kami ng napuntahan. Nakakahiya naman. Papasukin mo na sila. Pama, pasok po kayo. Hindi ba't pumunta kayo sa Italy para magtrabaho? Bakit kayo bumalik? Ikaw na bata ka. Ang pagbubuntis ni Schweling ay isang malaking balita. Sa tingin mo ba ay hindi kami mag-aalala? Nag-aalala pero wala man lang dalang pasalubong. Tungkol doon, naihanda na namin ang lahat. Ang mga ito ay mga ari-arian mula sa mahigit 30 bansa. Gusto mo bang mag-ski sa Switzerland? O maging may-ari ng farm sa New Zealand? Anak, inihanda na namin ang lahat para sa iyo. Ma, masyado pong mahalaga ang mga ito. Naku, hindi naman. Sa nakalipas na mga taon, marami kang pinagdaan ng hirap dahil sa batang ito. Hindi ba't may kasabihan na Kung mahal kita, dapat sa buong mundo ay ay mayroon kang tahanan. kahahaha. Tama, tama. Ayan, Ano ka ba? Huwag mong tanggihan ang regalo ng mga nakatatanda. Tanggapin mo na ito. At isa pa, kung sakaling malugi ang pamilya natin, kailangan ko pang makiusap na patuloyin mo ako. Oo nga pala, may regalo rin ako para kay Schweling. Ito ang mga shares namin ni Nanay. Sa Jing Clan, ibibigay na namin ang lahat kay Schweling. Napanotaryo na ang lahat ng ito. hindi po, Pa. Naku, tanggapin mo na iyan. Sa ganitong paraan, ikaw na ang magiging pinakamalaking shareholder ng Jing Group. Kapag hindi sumunod si Ayan, ang posisyon niya bilang CEO ay mawawala sa kanya. Maaari kang magpatawag ng shareholders meeting kahit kailan para palitan siya. Naku, sa lagay na ito, kailangan ko na talagang makiusap kay major na shareholder na si Jiang na buhayin ako. Ikaw talagang bata ka, mapagbiro ka pa rin. Sumama ka sa akin sa labas. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Naku, magkapamilya na tayo. Oo nga pala, may isa pang bagay rito, si Nanay. Tingnan mo ito. Tingnan mo, siguradong mas magugustuhan mo ito. Kay Ayan po ba ito? Oo. 4 na taon na ang nakalilipas, isang araw ay bigla na lang siyang umuwi at sinabi sa akin na gusto niyang formal na hingin ang kamay mo
at pakasalan ka. Noong oras na iyon, akala ko ay nagbibiro lang siya o baka hindi niya lang napag-isipang mabuti. Kaya tinanong ko siya kung bakit. Ang resulta, ibinigay niya sa akin ang album na ito at sinabing, matagal ka na niyang gusto at gusto kanyang pakasalan. Baby. Anong nangyari? Ayan. Matagal na tayong magkakilala. Nagsabi ka na ba sa akin ng totoo kahit minsan? Oo. Nagsinungaling ako sa iyo. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Matagal na tayong magkakilala, pero hindi mo man lang ako seryosong tiningnan. Ano pa? Lihim akong nagbigay kay Lu Feng ng puhunan para doon na siya sa ibang bansa magtrabaho at hindi na siya bumalik dito. Ayaw ko kasing makita na magkabalikan kayo. Noong araw na naghiwalay kayo, kasama ang mga kaibigan ko, ay nagdaos kami ng 3 araw na selebrasyon. Pagkatapos niyon, kinausap na kita tungkol sa kasal natin. Kaya naman, hindi biglaan ang pagpapagawa ng wedding gown at 1 taon ding ipinagawa ang wedding ring. Bukod doon, wala na. At isa pa, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hinihingi ko ang iyong paumanhin sa mga pagkukulang ko nitong nakaraang 4 na taon. Sampung taon na silang kasal, pero ang tamis pa rin nila. Napaka-sweet naman nila. Hindi rin tayo magkapatalo. Ano naman doon? Sina Papa at Mama araw-araw naghahalikan sa bahay. Sanay na kami. Tama. Sabi pa ni Papa, para sa hinaharap, bibigyan niya kami ng mga kapatid. Ginoong Jingkayan, ngayon ang ika-10 anibersaryo ng pagiging mag-asawa ninyo ni Ginang Jiang Xueling. Nakahanda ka bang manatili sa piling niya gaya ng ipinangako mo sa inyong kasal na mamahalin mo siya ng habang buhay at aalagaan siya? Opo, nakahanda ako. Dodoblehin ko ang pagmamahal ko sa kanya. Mamahalin ko siya magpakailanman. Ginang Jiang Xueling, nakahanda ka bang mula ngayon ay hinding-hindi iiwan si Ginoong Jingkayan at mananatiling tapat sa pagmamahal sa kanya? Opo, nakahanda ako. Kasama si Ayan sa habang buhay, ay mananatili kami sa piling ng isa't isa. Sa mga darating pang panahon, sana tayong lahat ay maging masaya sa bawat taon at maging matagumpay lagi.